hindi mapigil mga sangkay ang patuloy na pagkalat o pag-usbong ng dumarami at iba't ibang klaseng karamdaman sa ang sulok ng ating mundo. Ang mga ito, mga sangkay, ay naipropesiya na sa Biblia na sa huling mga araw, lalaganap po ang iba't ibang klaseng karamdaman. At ngayon na naman mga sangkay, isa pong lumitaw na balita sa international na naging usap-usapan mga sangkay ng mga matatalinong tao. Ito po ay nung madiskubre ang isa na naman pong sakit na nagmula daw po sa isang hayop na pwede daw pong tumama sa isang tao at pwedeng magdulot ng panibago na naman pong pandemya sa ating mundo. At ito po ay nagmula sa China. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Huwag niyo pong kailimutan, syempre, na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Meron pong nadiskubre, mga sangkay, ang mga eksperto ngayon o mga scientists, isa pong karamdaman mula po sa isang hayop na pwede raw mga sangkay magdulot ito ng isang malaking problema sa buong mundo. Ang karamdaman o sakit na nagmula po sa China. O mga sangkay, mula na naman daw po ito sa China. Bakit nga ba naaalarma ngayon ang buong mundo nung mabalitaan ito? Ang mundo ngayon mga sangkay ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng problema. Problema sa ekonomiya, problema pagdating po sa climate change, problema sa bawat komunidad. Nararanasan po ito ng sabay-sabay ngayon ng maraming mga bansa. Isa sa malaking problema ngayon na kinakaharap ng buong mundo ay ang napipintong digmaang pandaigdigan na sinasabi po nila na kapag mangyari itong mga sangkay, uusbong daw po ang sinasabing World War III at ito ay magiging all-out nuclear war. Isa lamang po yan sa mga problemang kinakaharap ngayon ng buong mundo dahil mapapansin po natin ang mga sigalot sa iba't ibang mga bansa na tila baga hindi po maawat at anumang oras mga sangkay ay pwedeng pumutok ang digmaan at hindi na po tayo lalayo mga sangkay. Ang Pilipinas laban sa China ay masyado pong mainit. Ang Taiwan laban sa China, mainit din. Ang South Korea at North Korea, ang Japan laban sa China, ang India laban sa China. Dito pa lamang po yan sa Asia mga sangkay. Hindi pa po natin pinag-uusapan ang iba pang mga kontinente. So ilan lamang po yan mga sangkay sa mga malalaking problema ngayon ng ating mundo. At lahat ng mga nababanggit po natin ngayon mga sangkay ay nakapropesiya po sa Biblia na sa huling mga araw magkakaroon nga po ng mga malalaking problema ang ating mundo na dadanasin po mismo ng mga tao bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Isa sa mga nabanggit dito mga sangkay ay ang paglaganap po ng iba't ibang klaseng karamdaman. Mababasa po natin sa Book of Matthew ang tungkol po dito, ang mga digmaan, ang matinding taggutom, mga pagyanig ng kalupaan, at marami pa pong iba mga sangkay. At isa sa mga nabanggit dito ay ang paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman. At ngayon, kung mananaliksik po tayo sa social media o maging sa Google, dahil napakadali po ng access ngayon, mga sangkay, mababasa po natin dito kung ano nga po ang mga umuusbong o mga nadidiskubring karamdaman sa iba't ibang panig ng ating mundo. Lalong-lalo na po doon sa Africa. Isa sa na-witness natin sa ating generation ngayon ay nung malagay sa alanganin ang buong mundo dahil po sa pandemya na nag-umpisa lamang po sa epidemya doon po sa China. Ang malalang pandemic mga sangkay noong 2019 hanggang 2020. Umabot pa po ito sa taong 2021. Buong mundo mga sangkay talagang namang nagmistulang mga ghost town ang mga syudad. Lahat ng mga tao mga sangkay ay nag-imbak ng mga pagkain sa loob lamang po ng mga kabahayan upang hindi madapuan ng kung anumang karamdaman mga sangkay na kumakalat noon. Naranasan po mismo ng Pilipinas na ang mga kakalsadahan ay maluwag. Walang traffic dahil po sa pandemic. Nagmistulang ghost town ang kapaligiran dahil po sa malalang pandemya mga sangkay na tumama ang pandemic na nagsimula po sa China. Ngayon na naman mga sangkay,
tila baga nagpaparamdam na naman. Kung kaya't marami po ngayon ang nakaalerto at nagmamasid mga sangkay tungkol po sa mga nagaganap doon sa China. Kamakailan lamang mga sangkay, nitong January, naging usap-usapan mga sangkay ang tinatawag na HMPV. Ito po ay mula sa China. Marami po ang naalarma. Buong mundo mga sangkay ay nayanig dahil po sa balitang kumakalat daw po at lumalala ang bilang ng mga tinatamaan doon sa China nitong sinasabing HMPV. Kung kaya't mga sangkay, ang Department of Health sa ating bansa ay nagpaalala hinggil sa kumakalat daw po na balita nitong taon lamang mga sangkay na may panibagong international health concern na posible daw pong maging katulad ng pandemic noong nakaraang 2019 hanggang 2020, kung saan ramdam po ng buong Pilipinas at ng buong mundo ang epekto nito. Bumagsak po ang ekonomiya ng lahat ng mga bansa dahil hindi po tumatakbo ang pera noon dahil ang mga negosyo mga sangkay ay sarado. Ang mga businesses hindi po nakabukas. Marami nga po mga sangkay, mga negosyo noon ang bumagsak nung tumama ang pandemic. Kung kaya't marami po ang kinabahan mga sangkay nung nabalitaan ang HMPV. Nilinaw po kaagad ng DOH nitong taon na ang impormasyon na kumakalat sa social media tungkol po sa HMPV ay wala pa raw pong kumpirmasyon sa World Health Organization. Pero mga sangkay, totoong nangyayari at that time sa China. Lumipas po ang ilang mga araw, naglaho po ang issue o ang pinangangambahan mga sangkay na nagiging usap-usapan sa social media patungkol po dito sa karamdaman na nagmumula sa China na tinatawag na HMPV. Subalit, eto na naman mga sangkay ang panibagong balita. Lumabas sa mga balitaan sa international at nagpang-abot po dito sa ating bansa ang bago raw pong potensyal na maging pandemic dahil po dito sa isang karamdaman na nagmumula daw po sa isang hayop at ito po ay nagmumula sa paniki. Ito daw po ay natuklasan mga sangkay ng Chinese researchers. Kahalintulad daw po mga sangkay ang tama nito at kung papaano lilipat sa tao ang karamdamang ito. Ang mga researcher ay nagmumula po mga sangkay sa Wuhan Institute of Virology doon sa China. Ang laboratoryong inakusahang naglabas daw po ng karamdaman mga sangkay na nagdulot ng pandemic noong nakaraang 2019 hanggang 2020. Sila na naman mga sangkay ang umaarangkada at mukhang magpapahamak sa buong mundo. Ayon po sa mga nagkokomento, nag-aalala kasi ang maraming mga tao ngayon mga sangkay dahil kaparehas na naman daw po ang pagmumulan ng karamdaman kung sakasakaling mga sangkay na lalabas na naman po ito at magiging epidemic. Sa bagong pag-aaral mga sangkay na inilathala sa Cell, ang naturang bagong karamdaman ay may pagkakatulad daw po sa strain na responsible sa COVID-19 pandemic noong 2020 ayon sa ulat ng India Times. Pinangalanan ang bagong nadiskubring karamdaman na HKU5-CoV2 na may potensyal umanong malipat sa tao. Ang karamdaman na ito na nagmumula sa hayop. Pinangunahan ng kilalang virologist na si Dr. Shi Jingli ang pag-aaral kung saan nakita rin pwedeng magbigkis ang nabanggit na karamdaman sa proteins na matatagpuan sa mga tao at sa iba pang mammals. Ito po ay isang impormasyon mga sangkay na pumutok sa international media na naging pulutan sa mga balitaan. Ang katanungan nila mga sangkay, magkakaroon na naman ba ng pandemya? Madalas po mga sangkay nagpapaalala itong mga scientist patungkol po sa paparating na naman na pandemic. Ayon po sa kanila mga sangkay, ang susunod na pandemic ay mas malala na po ng 10 times o higit pa kaysa po sa naranasan natin na pandemya noong 2019 hanggang 2020 sapagkat magiging delikado na daw po ito sa lahat ng tao. Lalong-lalo na po ang kanilang nabanggit na salitang Disease X, na kapag tumama raw po ito mga sangkay sa ating mundo, ito daw po ang kikilalanin na pinakamabangis na pandemya sa kasaysayan ng ating planeta. Kung kaya't mga sangkay, pinaghahanda po ng mga matatalinong tao ang buong mundo, lalong-lalo na po ang mga gobyerno pagdating po sa kanilang healthcare services. Dapat daw po mapaghanda nito. Ang mga sistema ng paghahanda mga sangkay ay dapat mas maaga pa bago pa mangyari ang pagsabog na naman ng panibagong pandemic. Tungkol po dito sa sinasabing karamdaman na nagmula sa China mga sangkay, wala pang opisyal na pahayag ang World Health Organization tungkol sa mga naglalabasang ulat na ito. Kaya wala pa raw dapat ipangamba ang publiko. Ganito din po ang nangyari noon mga sangkay nung lumaganap ang epidemya doon sa China na nagmula po sa Wuhan. Hindi po muna nagsalita ang World
World Health Organization until pumutok na nga po ito sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang mga ganitong klaseng pangyayari, mga sangkay o events sa ating mundo ay nagpapaalala sa lahat ng tao na ang mga nakasulat sa Biblia ay totoo. Ang mga propesiya, mga sangkay, na nakasulat sa banal na aklat ay hindi po nagsisinungaling. Ang Biblia ang siyang pinanguhugutan po natin ng mga kaalaman kung ano po ang mangyayari sa hinaharap o kung ano man ang mga nangyayari ngayon. Ang mga events sa ating planeta, mga sangkay, ay nakabase din po sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kung kaya't basahin po natin ang banal na aklat, saliksikin po natin ito na may kasamang pananalangin at hilingin ang guidance mula sa ating Panginoon. Bagamat delikado na po ang nangyayari ngayon sa ating mundo, hindi po ito magiging dahilan para tayo ay manghina sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ang dapat nating gawin ay mas lalong maging matibay sa ating paglilingkod sa Kanya. Ang lahat ng ito ay nangyayari ayon sa kalooban ng ating Panginoon bago dumating ang araw ng Kanyang pagbabalik. Kaya dapat lamang, mga sangkay, na tayo ay maging handa pagdating sa pamumuhay spiritual. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.